JP, ano ba yung mga pagbabagong gagawin ng LTO sa registration ng mga light electric vehicles? Ayon nga sa Land Transportation Office o LTO, pinaplansya pa kasi nila yung patakaran para sa roadworthiness regulation sa mga light e-vehicles gaya nga ng e-bike at e-trike. Yung mga light e-vehicle kasi dapat ding matiyak na ligtas gamitin sa kalsada, kagaya ng pagkakaroon ng ilaw at yung nagmamaneho ay mayroong helmet. Meron din nilang mga request na bababaan yung edad para payagang makapagmaneho ng light e-vehicles. Imbis na 17 anyos ang papayagan, ay pwede na ding magmaneho ng light e-vehicles ang mga 16 anyos. Meron nila sa mga probinsya na ito ang panawagan doon sa mga lugar na walang masyadong access sa public transportation. Samantala, inaw ng LTO na tuloy pa rin ang ban sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ito yung patakaran na ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gayun din kung merong ng mga LGU na nagpapatupad ng lokal na ordinansa sa mga light e-vehicles. Ito'y sa kabila na sinuspinde ng LTO ang registration sa mga light. Gayunman, ayon kay Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, doon sa kanyang panayam kahapon, kung ang dahilan ng panghuhuli ay walang lisensya at walang rehistro ang light e-vehicle, ay suspendido muna yung ganong patakaran. Ibig sabihin, walang magiging parusa doon yung mga light e-vehicle na nagmamaneho. Inaayon ng LTO ang ilalabas na guidelines sa EVIDA law o yung batas para sa mga electric vehicles. Dapat anya ay nagpo-promote ng paggamit ng electric vehicles ang mga patakaran at hindi kumukontra sa layunin ng EVIDA law na i-promote ang paggamit ng electric vehicle upang mabawasan ang polusyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez.